Samantala, kaugnay po ng pagpapalit ng liderato sa Department of Transportation at iba pang proyekto ng kagawaran, kausapin po natin si Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po, Ma'am Connie, at sa lahat na nanonood at nakikinig po sa inyo. Good morning po sa inyo at ito na nga, papaano na nga ho ba ang magiging implementation ng mga naiwang ongoing projects sa ilalim po ng pamumuno ni Secretary Vince Dizon? Una sa lahat po, no, Ma'am Connie, ang kagandahan po nito, nung mga pinalo po ni Sec Vince itong mga proyekto, itong mga programa, itong pagbibigay ng deadline sa ating mga malalaking proyekto, kasama ko na po siya dyan nung nagplano kami. Kaya nga po, nung nagpalit po ng liderato, ang isa din sa kautusan ng ating Pangulo is to make sure to continue yung lahat ng mga programa, initiatives, kasama na rin po yung mga deadline na binigay po ni Secretary Vince sa ating mga kasamaan dito sa DOTR. Opo, at So tuloy-tuloy lang po. Maingay na usapin din po ngayon yung korupsyon sa ilang ahensya ng pamahalaan. Kayo po dyan sa DOTR, papaano nyo naman planong tugunan na masawata po yung mga medyo bad apples, ika nga, sa inyong pong departamento? Kami po ay talagang hinahabol din namin ang mga corrupt naming kasamahan dito, mga tiwaling kasamahan. Kung may kwento ko lang po, Ma'am Connie, 2 weeks ago, may mga pinahuli po kami. Kami po mismo ang nagpahuli sa mga salbahing mga traffic enforcers, yung mga nangungutong po sa Region 2. I At see. tuloy-tuloy lang po namin gagawin yan. May kautusan na po tayo na one strike policy po tayo pagdating sa mga tiwali at corrupt na opisyal. I see. At ano naman po yung aasahan nating mga jeepney drivers dyan po sa PUV Modernization Program pa rin? Pagdating naman po sa ating modernization po, una po sa lahat, tuloy lang dapat ang modernization. Ang gagawin po namin ngayon, may mga konting recalibration na gagawin. Ibig sabihin, una, itong ating pagdating sa masasakyan, kailangan po natin gawing open market yan. Ibig sabihin, hindi lang dapat isa ang supplier ng mga modern vehicles. Kailangan natin yan maghikayat ng mga ibang suppliers. Kaya kami po ay makikiusap na kung kailangan ibaba yung ating mga standards o minimum standards para makalahok naman yung mga ibang gustong mag-supply, gagawin po namin yan. Patuloy din po ang pagbibigay namin ng mga provisional authorities o provisional na franchises sa mga individual operators as long as they are roadworthy. I see. Bubuksan din po namin ang consolidation again, the application. Kailangan namin gawin yan para ngayon, mas mahikayat namin yung mga hindi sumali, nasasali na ngayon. Makikipag-usap din kami sa financial institutions na dapat baka may paraan tayo na maibaba ang mga interest. Yes, sir. At yung bidding process po niyan lahat, magiging sistematiko at ito po ay magiging transparent naman siguro, sir, no? Always po, Ma'am Connie, makakaasa po kayo dyan na transparent po ang bidding parati ng DOTR. Yung pong pagtatanggal ng Mount Kamuning at pagtatayo ng Kamuning Footbridge, ano na ho ang development sa planong ito? We started the construction already, Ma'am Connie, and the project implementation deadline for that is that it would be until December. Na-award na po natin ang kontrata, nag-notice to proceed na po tayo, nagsimula na po sila magtrabaho, at makakaasa tayo by December. Yun yung initial deadline. Kung may makikita na tayo mas magandang flyover dyan sa may Kamuning po. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras at update na yan. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yan po naman si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez.